Tapos, pagka nirotate ko ulit ng isa yan, yan na. Yan na yung headlight talaga. Yung low beam, no? Kasi dalawang klase ang headlight. Low beam at high beam. Yung high beam, nakakasilaw yon. Kaya, mag-stick ka lang sa low beam, no? So, ang high beam, para familiar sa'yo, ito siya, no? Ang high beam kasi, pwede mo siyang gamitin pagka, wala kang kasalubong or walang naglalakad na tao kasi masakit sa mata yon. Pwede kang makasilaw. So, ito yung high beam, push mo lang to forward. Yan. Tapos, may makikita kang blue. Yan. Once may nakikita kang blue na ganitong indicator sa dashboard, ang ibig sabihin nun, mataas, naka-high beam ka. Kasi minsan, nasasagi ng kamay yan na hindi mo intention, Yan, nasagi ng kamay mo ng ganun. Yung pala, nasisilaw mo na yung kasalubong mo. So, dapat aware ka dito sa dashboard. So, ang gagawin mo dito, balik mo lang. Para naka-low beam ka lang. Pag ano yun sir, pag gagamitin mo yung high beam, dapat nakaturo talaga siya dun sa low beam. Ay, yes. Kasi pag naka-off siya, kunwari, nandito sa park light or naka-off, park light, yan. So, hindi siya mag-on. Yan. So, dapat naka-headlight ka sa low beam. Ayan, para ma-high beam mo siya. Madalas lang naman ginagamit ang high beam kapag kurbada, gusto mong malayo kasi ang high beam maliwanag talaga siya. Kahit malayo. Ang hayon dyan. Tama ng ilaw niya, malayo talaga siya. Kaya lang, ang disadvantage niya, pag may kasalubong ka, masisilaw siya. Pwede kang banggain nun. Kasi mawawala siya sa linya, di ba? Lalo gabi. So, yun lang naman mga ilaw dito, ma'am. No? So, from park light, headlight na low beam, high beam, tapos balik, yan, then off. Okay. Tapos, may tinatawag tayong passing light. Ito mahalaga to, ha. Ang passing light kasi, part yan ng communication. Kasi nasa loob ka ng kotse, no? Gusto mo makipag-communicate sa ibang driver. Yan, ito siya. Ipi-flip mo lang papunta sa manibela, at least twice or thrice, gano'n. Yan. Yung iba nga, mas madami ginagawa, Yan. So, naka-off yung ilaw ko, Naka-off. Yung headlight mo, once sa kinakalabit mo siya, nagpa-flash, nagbi-blink. So, pwede mo siyang gamitin pag, halimbawa, may intention ka mag-overtake. Gamitan mo ng passing light para makita ka ng driver sa side mirror. So, ang ibig sabihin nun, nakikipag-communicate ka, oy, gusto kong mag-overtake kasi medyo mabagal yung takbo mo. Yan. So, yun ang use niyan. Or gusto mo namang may pagbigyan ka or gusto mong i-insist yung right of way mo, gagamit ka ng passing light. Okay, so yun ang use ng passing light. Yan, kiniklip lang yun. So, mamaya itatry mo to, para magawa mo. May gusto ka itanong doon sa passing light? Wala naman. Yun lang ang gamit niyan. Tapos, nandito na rin yung ating turn signal. Yung signal light, yung flasher kung tawagin ng iba. Ang turn signal or signal light, ginagamit yan pag intention mo namang lumiko or lumipat ng linya. Yung magbabago ka ng linya. Ito siya, Ito yung left turn. Daliri lang gagamitin, Yan. Tapos may makikita ka indicator sa dashboard. Papunta sa kaliwa. Okay, gagamitin mo yan kung halimbawa liliko ka. Ayan, about 30 meters, malayo pa lang sa kanto nalilikuan mo. Pag-signal ka na, Ganun din ma'am, paglilipat ka ng linya. Ang pagpatay nito, ganito, Gitna lang. Ulit. Ganun din, lilipat ka ng linya sa kanan, sa kaliwa, or sa kanan. Ito yung kanan, signal up. Pagbaba, Kaliwa. So, daliri lang gagamitin. Ang off niyan, balik mo lang. Okay? So, pag change lane ang intention, signal ka muna. Tapos, mayroon kang 10 seconds rule. Ang 10 seconds na yun yung time mo sa pag-check, sa pag-scan sa paligid mo. Kasi hindi naman ibig sabihin na nag-signal ka, lilipat ka na kaagad paano kung may sasakyan. Pag signal mo sabay kabig, may sasakyan ka agad. So, wala siyang chance sa pagtigil, mababangga ka niya. Kaya ang pag-change ng lane, ma'am, signal muna, tapos 10 seconds, scan ka. Pag safe, tsaka ka lilipat ng linya. Ayun, so ganoon lang din pag kanan. Yan. Yun. Yun din mga ilaw dito. May gusto kang itanong dito sa mga switch. Paano nga Yung passing light? Opo, ito. Yan. Kahit naka-off yung head